Bago po tayo mag-umpisa, nais ko po muna na pasalamatan si Ginoong Juanito Galang sa pagpamiyembro sa atin. Sana po nanunood ka ngayon. At sa lahat na rin po ng sumusubaybay sa ating mga kwento. Sa huling video natin ay natapos tayo nang may lumabas mula sa katawan ni Bai Luchen na isang misteryoso na nilalang. Na nabanggit pa nga ng nilalang na ito bago mawala ay nais daw niya na magkita silang muli. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, makalipas ang 5 araw matapos ang kaguluhan na naganap sa sekta ng ating bida, nagsimula sa pagpapakita ng pag-iiho ni Bai Luchen. At sa ginagawa niyang pag-iiho na ito ay naaamoy ng mga disipulo na magtutungo sa gaganaping exam trial ng mga mag-aaral na ito, at gayong naaamoy nila ang napakasarap na amoy ay hindi mapigilan ng ilan ang maglaway sa sarap ng amoy. Sa kabila naman ito ay naiinis na ang kanilang instructor na si Jiang dahil sa nakita na naman niya ang ating bida. Ang ating bida naman habang nag-iiho ay napakaangas pa ng pormahan, bukod dito ay may suot pa itong sunglasses na marahil ito ay nadala niya mula sa Earth dahil sa unang pagkakataon ito na makakasama ang ating bida sa trial, gayong nagkaroon na siya ng disciple sa loob ng 10 taon, kaya naman nagdiriwang si Bai Luchen sa pamamagitan ng pag-iiho. Gayong hindi na kinakaya ni Jiang na manahimik na lang, pasigaw niya na tinawag si Bai habang dinuduro at tinatanong ito kung ano raw ang ginagawa ng ating bida na sa halip na maglakad na ito paitaas kung saan gaganapin ang trial, bagkus nagawa pa nitong mag-barbecue sa daan. Bagamat napakapangit ng pag-uugali ni Jiang, nakangiti pa rin naman ang ating bida na inaalok si Jiang kung interesado rin ba ito sa tinatawag niyang roasted wild game. Bago maganap ang pag-iiho ng ating bida sa ibon habang kasalukuyang nagsisibak si Bai Luchen ng mga panggatong ay may dumating na isang anghel na ibon. Na habang nagsisibak si Bai ay inilalahad naman ng ibon na mabait na Ginoo, "Mangyaring payagan akong kumalat sa iyo ng ebanghelyo ng aking Panginoon," sinasabi niya ito sa salita ng wika ng ibon. At nang nasabi naman niya kay Jiang ang laro, bigla naman napaisip si Bai, gayong sa katunayan tinatawag ko itong laro. Ngunit sa totoo lang hindi ako sigurado kung ano ang kakaibang hitsura ng ibon na dumating sa Asherberg Cake. At habang nag-iisip pa ang ating bida kung ano bang uri ng ibon ang kanyang nais meryendahin sa daan, muling nagsalita itong si Jiang na itinuturo ang daan ng lugar para sa pagsusulit sa pagsubok sa academy, sabay tanong na ano sa palagay mo ang ginagawa mo. Sa kabila ng kanyang pagkainis, ang kanya namang mga mag-aaral ay halos maglaway na sa inihaw na ibon ni Bai Luchen. At nang napansin ni Jiang na nahuhumaling ang kanyang mga estudyante sa amoy ay mas nainis pa ito. Nagsalita naman ang ating bida na naglitsyon lang ako ng pagkain dito. Sa palagay ko hindi ako nakakaapekto sa pagsubok sa anumang paraan. Habang galit na sinasabihan ni Jiang ang kanyang mga mag-aaral na lahat kayo ay bumalik sa inyong linya at maglinya ng tama. At pagkatapos, nasambit pa ni Jiang na ang ginagawa ng ating bida ay hindi makatwiran. Nasarkastiko pa nga niya na sinasabihan si Bai na ang isang tulad mo ay hindi akma para sa title ng tagapagturo. Natumugon naman ang ating bida na habang ikinakaway ang kanyang kamay, sabay niya na sinasabing alam ko ang bagay na yan. Sa kabilang banda naman mula sa panig ng disciple ng Beastmaster Department, sinasabi ng isa na sa oras na ito, ang senior brother na si He at ang senior brother na si Hinhai ay ikinulong ang kanilang sarili sa isang saradong pinto ng may ilang mga kadahilanan. Natatakot akong hindi maganda ang hitsura para sa aming departamento ng beast taming. Sambit naman ng isa na ikaw ay mali. Dahil kung hindi sila darating, ito ang ating pagkakataon na makipagkumpetensya para sa unang posisyon. At ang isa naman ay naramdaman ang pagdaan ni Miss Yu na agad niyang tiningnan ang dalaga habang ipinapakita ang maganda daw niyang mukha. Na habang pinagmamasdan niya si Yu ay pabulong niya na sinasabing si Suliu Bayan. Siya ay lubos na napakaganda, at may talento na hindi masama. Ngunit ito ay isang awa na napagpasyahan niyang maging alagad ng isang basurang instructor. Ang lalaki na ito ay si Feng Shu, na kabilang sa extermination sect na maituturing na rin na isang talentado, gayong naabot na niya ang kalagitnaan ng fusion stage. Kasabay nito ay ipinangangalanda kanya ang kanyang pamaypay na may nakasulat na ang tunay na henyo. Ngunit dahil naman sa hindi pa rin siya pinapansin ni Miss Yu ay tinawag na niya ito at sinabing magandang umaga, junior sister. Ako si Feng Shu mula sa departamento ng pagpatay. At pabulong pa nga niya na sinasabi na sa taglay niyang kagwapuhan ay malamang sa alamang daw ay mahuhumaling sa kanya ang dalaga sa napakaswabe nitong hitsura.
Ngunit sa hindi niya inaasahan ni hindi man lang nagbigay ng anumang pahayag ang dalaga bagkus ay tinalikuran pa ito. Na hindi lubos maisip ni Feng Shu na babaliwalain ang kanyang kagandahang lalaki daw kuno. Habang pinipigilan ni Bai ang dalaga sabay niya na sinasabihan ito na huwag lumikha ng problema, abala ako sa aktwal na negosyo. Na ang dalaga naman ay naglalaway na sa hawak na inihaw ng kanyang master. At ang gwapo na si Feng Shu ay nanigas sa kahihiyan. At rinig na rinig din niya ang pag-uusap ng dalawa habang sinasabi ni Miss Yu na ano ang kinakain mo, Master. Maaari mo bang mabigyan ng isang kagat ang iyong disipulo? Mariin naman ito na pinipigilan ng ating bida gayong sinasabi nito na bagaman hindi ako sigurado kung ano ang bagay na ito, ang dami ng espiritual na chi dito ay labis pa rin upang mapanghawakan mo. Sa kabilang banda naman ay nag-aapoy na sa galit si Feng Shu, kasabay sa pagbanggit ng gaano kamangahas na huwag pansinin ang swabe na ito at ang kagwapuhan ko. At habang ipinapakita niya ang gwapo niyang mukha ay may bigla namang may mahigpit na humawak sa kanyang balikat. Ito pala ay walang iba kung hindi ang kanyang guro na si Head Instructor Yuan Xiang. At sinabihan siya ng instructor ng huwag mabalisa dahil lamang sa isang babae. Tandaan, ang paninibugho ay isang bagay na ipinapakita lamang ng isang taong walang kakayahan. Na siyang ikinagulantang ni Feng Shu gayong mahigpit na hinahawakan ang kanyang balikat ng kanyang guro. Habang pinangangaralan naman niya ang kanyang disipulo ay may isa namang disciple na nagsalitang tingnan daw nila ang instructor mula sa 4 Art Department. Na mababakas naman sa mga disciple ang pagkamanyakol sa pagmumukha ng mga ito, maging ang instructor na si Wan Xiang ay hindi nito napigilan na tingnan ang magandang guro ng 4 Art Department. Bagaman mababakas sa pagmumukha ni Yun Shi na naiinis ito ngunit ang kanyang sister na si Yun Ru ay masayang kinakawayan niya ang mga pasikat na mga estudyante at ilang guro. Habang ang kanilang instruktura ay patuloy lamang sa paglalakad nito. Gayunpaman, sinasabi ng ilang mga disciple na tinitingnan daw sila ng mga babae, at iginigit pa ng isa na siya raw ang tinitingnan nito. Ito naman ang babae na pinagkakaguluhan ng mga disciple at instructor. Si Miss Moon Xuanzhou ang instructor mula sa 4 Art Department, ito rin ang guro ng dalawang batang babae na iniligtas ni Bai Luchen sa kagubatan ng abis na si Yunru at Yunshi. Sa mga ilang sandali pa ay lumapit na si Wan Xiang kay Miss Moon sabay na sinabing ang pagkikita daw nila ay hindi inaasahan, mapapansin naman sa hindi kalayuan ng magmaster na patuloy pa rin sa paglalampungan dahil sa ipinipilit ni Yu sa kanyang master na pakagaten siya sa inihaw kahit isa lang. Si Miss Moon naman ay di man lang pinansin. Ang bakulaw na si Instructor Wan Xiang bagkus tumalon ito at nagtungo sa kinaroroonan ni Bai at ni Miss Yu. Sabay ipinahayag nito ang pagpapasalamat sa ating bida sa ginawa nitong pagliligtas sa dalawa nitong alagad. At ang dalawang magmaster naman ay bahagyang nabigla gayong may bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan. At habang mahigpit na hinahawakan ni Miss Yu ang kanyang master, natanong naman ang ating bida ang instructor na si Miss Moon na habang tumatawa na ano ang pinagsasabi mo, Senior Sister Moon. At binanggit din ni Bai Luchen sa kanyang disciple na Liu, nais kong makilala mo si Moon Xuanzhou, ang tagapagturo ng 4 na departamento ng sining. Nagpakitang galang naman si Yu sa instructor, gayon din naman si Miss Moon kinamusta niya ang disciple ng ating bida. Bagaman nakangiti ang dalaga ngunit sa loob-loob nito ay naiinis na dahil sa may isa na namang babaeng aaligid-aligid sa kanyang master. At sa kabilang banda naman, ang kanina lamang ay pinangangaralan ng kanyang mag-aaral, na ang pagseselos daw ng isang lalaki sa isa lamang babae, yung daw ay matatawag na kahinaan ng isang tao. Ngunit ngayon naman, na hindi siya pinansin ng magandang instructor ay ganoon din naman ang naging reaksyon nito. Kaya naman sinabihan na siya ng kanyang disciple na nahihirapan na sa pagkakahawak nito na master, akala ko ang paninibugho ay isang bagay na mahina at walang kakayahan kung ganyan ang isang tao. Tumugon naman ito na hindi ako nagseselos kagaya mo. Sa kabilang dako naman, ay may biglang sumigaw ng napakalakas at sinabihan ang lahat na tumahimik. At ang lahat ay tumingin sa akin. Gayong ito pala ay ang task elder, ang tagapagsalita ng gaganaping trial exam ng mga bagong disipulo ng magkakaibang sekta. At ipinahayag niya na sa oras na ito, ang pagsubok sa pagsusulit ay gaganapin sa lihim na kaharian. Ipapahayag ko ngayon ang mga patakaran. Ang takdang oras para sa pagsusulit na ito ay 2 araw, at ang mga gantimpala ay ibinahagi ayon sa mga puntos na nakolekta na mga token. Maliban sa paghahanap ng mga kayamanan at pagpatay sa mga demonyo,
maaari mo ring nakawin ang mga token ng bawat isa upang kumita ng mga puntos. Ngunit ang sinumang mahuli na sadyang nasaktan ng isang tao ay tatanggalin ang kanilang mga puntos. At agarang aalisin at mapaparusahan. Lumabas mula sa itaas ang isang malaki at kakaibang halimaw, na sinasabing ito raw ang magsisilbing mata sa gaganaping disciple exam trial. Sa pagtindig nito ay nahulugan pa nga ng maliit na bato ang matabang lalaking disciple, na animoy natatakot sa kanyang nakita. At nang lumipad ang kakaibang halimaw, kasabay nito ay ang pagbibigay anunsyo ng Elder Task na ang trial exam ay magsisimula na ngayon. At nagbukas ang magkakaibang dimensyon na siyang daraanan ng mga disciple papunta sa secret na kaharian. At gayong nagsisimula na ang trial agad sinabihan ni Fing Shu ang kanyang mga kagrupo na mga miyembro ng kagawaran ng extermination. Sakupin ang lahat ng kapaki-pakinabang na mga lokasyon, na agad rin naman nagsisunod ang mga kasamahan nito, maging sa lokasyon na ito, kung saan ang lagusan na papasukan nitong si Miss Yu. At gaya ng ipinangako ng kanyang master na si Bai Luchen, ipinasama niya ang Demon Queen dahil sa alam natin na ang dalagang ito lamang ang natatanging disciple ng ating bida, kaya marahil pinasama niya ito sa kanyang alagad. At nagpaalam na rin ang dalaga sa kanyang master habang ang ating bida naman ay pormado at masayang-masaya na inihahatid ang kanyang mag-aaral sa trial exam. Masaya ang ating bida dahil sa loob ng 10 taon ay ngayon na lang niya ulit naranasan ang ganitong paligsahan bilang isang instructor. Mapapansin naman si Instructor Moon, na nanggigigil na sa ating bida. At nang hindi na niya kinaya damamba na si Instructor Moon, sa likod ng ating bida, habang ang ating bida naman ay hindi maunawaan ang mga ikanikilos ni Teacher Moon. Pati na rin si Miss Yu nang nakita niya ang ginagawang panlalandi ni Instructor Moon, sa kanyang master na isip niyang huwag na lang iwan ang ating bida at huwag na lang tumuloy sa trial exam. Sa panig naman ng ating bida habang nakayakap sa kanya ang magandang instructor, sinabi ni Instructor Moon na narinig ko na hindi pa nagtagal mula nang tinanggap mo ang iyong tanging alagad. Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa kanya? Tumugon naman si Bai na, si Yu ay hindi lamang may talento, ngunit masipag din. Marahil siya ay hindi mahina kaysa sa alinman sa mga alagad dito, o kahit sa sino man. At ipinagmamalaki din ng ating bida itong si Miss Yu na natatanging alagad niya. Si Miss Yu naman ay makikitang papasok na sa portal nang marinig niya ang mga pahayag ng kanyang master. Makaraan ng ilang minuto, mula rito sa loob ng Secret Realm, makikita na may malakas na kidlat na nagaganap sa lugar ng trial. At ang pagtakbo ng isang lalaki na tumatakas sa kidlat. At nang napatigil siya sa kanyang pagtakbo, nabanggit niya na hindi ba sinabi ng mga tao na tungkol sa departamento ng talisman ay isang biro. Bakit may halimaw na katulad niya sa department ng talisman? Gayong ang tumutugis pala sa kanya ay si Miss Yu. At nang nakita ng loko ang gagawin ni Yu sa kanya ay takot na takot niyang sinasabihan ang dalaga na huwag lalapit. Gayunpaman, sa halip na patayin ni Yu ang hangal ay kinuha na lamang niya ang token nito para madagdagan ang kanyang point sa trial. At nang nasa kamay na niya ang token ng bayabas, nang ibinigay na niya ang token sa taga-kulikta ay sabay inilabas nito na si Suliu mula sa sekta ng talisman. Ang kasalukuyang ranggo ay ika-47th, at ang kanyang na-eliminate na tao ay 6. Nabanggit naman ni Yu ang kanyang ginagawa na ito ay masyadong mabagal pa din. Kung ganito lang, iniisip niya na hindi niya magagawa ang magnumero 1 sa paligsahang ito. Habang na-eliminate ang isang kalahok ay may bigla naman naramdaman ang dalaga na kakaibang bagay sa hindi kalayuan. At hinawakan na niya ang Demon Queen ng mahigpit at pagkatapos ay sinabihan niya ito na yamang wala naman nakakita ngayon, maaari ka nang magsalita ng normal. Nagreklamo naman ang Demon Queen sa ginawang mahigpit na pagkakahawak sa kanya na para bang balak daw na durugan ni Yu dahil sa ginawa nito. At ipinaliwanag din niya na sinabi sa akin ng iyong Panginoon na magpanggap lang ako na isang Great Spirit. Sabay tanong ni Little Dream na nakakilala ka na ba ng isang Great Spirit na maaaring makipag-usap. Pero hindi na nakapagsalita si Yu gayong dahil hindi mapakali ang dalaga sa kanyang nararamdaman na kakaiba. Habang si Little Dream naman ay nagtatampo pa din sa ginawa sa kanya ni Yu. Kaya naman napagdesisyonan niya na puntahan ang lugar kung saan ang kinaroroonan ng isang masamang nilalang. Habang nakaharap ang dalaga sa isang lugar, mula sa lugar na ito ay ipinakita ang isang bagay na hugis palaka, na ginagamit ng isang tao.
At makikita nga rito sa lugar na ito ang dalawang bayabas na magnanakaw ng token na sinasabihan ng isa ang kasama nito na magmadali na at ituturo niya ang daan. Sa kabilang banda naman, mula rito sa plaza ng Academy, kung saan malinaw na nakikita ng mga ilang mag-aaral at mga instructor ang mga kaganapan sa loob ng trial, at napanood rin nila ang ginawang pagpapahirap ni Miss Yu sa isang disciple na bagaman sumusuko na ay pinagpapatuloy pa rin ng dalaga ang pag-atake nito. Nasabi pa nga ng isang nakapanood na super brutal daw ni Miss Yu, gayong sa kabila ng pagsuko ng kanilang junior Feng Shu ngunit, ipinagpatuloy pa rin daw ni Sulio ang pag-atake nito. Ayon naman sa isang may gupit ni Yog, sambit niya na hindi ba't ang departamento ng talisman ay pinamamahalaan ng isang baldado. Bakit naman sobrang lakas ng alagad na iyan? Maging si Instructor Moon sinabihan na rin niya ang ating bida na junior brother Bai. Hindi ka ba nag-aalala na ang iyong alagad ay maakit ang iba pang mga kagawaran sa pamamagitan ng walang pakundangang pag-atake nito? Binanggit naman ng ating bida na ang mga mahina lamang ang mag-aalaga sa mga opinyon ng mga estranghero. At tulad naman sa mga may tunay na kapangyarihan, ay makakahanap ng tiwala sa kanilang sariling lakas. Kaya naman wala nang nagawa si Instructor Moon kung hindi ang mapatawa na lamang sa mga binitawang salita ni Bai Luchen. At nabanggit din ni Instructor Moon na ikaw pa rin ang parehong Bai Luochen mula sa 10 taon na ang nakakaraan na humawak sa langit at tumingin ng mababa sa mundo. Nakangiti naman na tumugon ng ating bida na kung bakit tila kailangan pang alalahanin ang bagay na iyon. Sa mga sumunod naman na mga pangyayari, ay may nagpatunog ng isang bell, at kasunod nito ay bigla na lamang nawala ang pinanunod nilang mga kaganapan sa loob ng trial exam, na siyang ipinagtaka ng karamihan. At gayong nagkakagulo na ang mga tao, nakiusap na ang isang elder na nagngangalang Elder Bing sinabihan niya ang lahat na mangyaring magsitahimik. Binanggit naman ng isa kay Elder Bing, na nakita namin ang isang malaking labanan ng espiritual na tsimula sa loob ng lihim na kaharian. Habang ang isa naman ay hindi makapaniwala na nawalan sila ng koneksyon mula sa sinasabi nilang Grandfather Ai, nas iyang daan upang makita nila ang mga kaganapan sa loob ng trial. Ikinabahala naman ni Elder Bing ang sinasabing malaking pag-aaway ng spiritual chi, sabay na tanong din niya na kung kailan maibabalik ang koneksyon nila. Ipinaliwanag naman ng isa na imposible na ayusin mula sa labas. Dahil ang pinsala ay nasa lihim na kaharian, kakailanganin nating magpadala ng mga disipulo mula sa Formation Department upang ayusin ito mula sa loob. Sa kaguluhan na ito ay naisip ng ating bida na mukhang may mga taong hindi pa rin daw sumusuko. Habang ang mga disciple ng Formation Department ay naghahanda ng pumasok sa loob upang ayusin ang kinakaharap nilang problemang ito. Sinabihan ng tumatayong pinuno na bilasan ang kilos dahil sa isa itong emergency. Pati na rin si Bai Luochen ay ipinatawag niya muli ang kanyang shadow upang papasukin ito sa loob ng trial. At base sa sinasabi ng ating bida na pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa kung ano ang mangyayari ngayon. Na marahil ay alam niya kung sino ang nang-ahas manggulo sa nagaganap na pagsusulit ng mga disciple. Sa kabilang banda naman habang pumapasok ang mga taga-Formation Department at ang shadow ng ating bida, mula rito sa loob ng trial, kasalukuyan nakikipaglaban si Miss Yu at tila nahihirapan ang dalaga sa kinakalaban nito. Dahil sa nasesalag lamang ang ginagawa niyang pag-atake, pati na rin ang taga-kolekta ng coins ay hindi nakaligtas sa kinakalaban ni Yu. Nang tuluyan ng mapatay ang maliit na nilalang, sinabi naman ng babaeng ito kay Yu na medyo may talento ka, bata, sa kasamaang palad hindi ka na mabubuhay ng matagal upang ipakita ang iyong buong potensyal. At ang kasamahan naman ito na lalaki ay inutusan na niya ang kanyang palaka na kunin ang mga token ni Yu, habang sinasabihan ni Miss Yu ang mga bayabas na hindi ka ba natatakot na iulat kita sa sekta. Ngunit sa kasamaang palad, ang dalawa pala na ito ay nagmula mismo sa enforcement hall. Ayon dito sa babae na may pangalang He Shiling na mula sa law enforcement sarkastiko na natanong niya si Yu na mag-ulat. Plano mo bang mag-ulat sa law enforcement hall tungkol ba sa mga tao na nagpapatupad ng batas? At ang lalaking kasama nito na may pangalang Lucio, sinabi naman niya kay Yu na wala ka sa swerte little girl. Ang iyong Panginoon ay nagkamali na saktan ang hindi dapat saktan. Gayunpaman, sinabihan sila ng dalaga na tumanggi akong maniwala na ang iyong pagpapatupad sa bulwagan ay maaaring gawin ang nais nito sa academy. At naghanda na rin si Yu para atakihin ang mga tao mula sa law enforcement.
Ngunit sa hindi inaasahan ang pinakawalang atake niya ay walang hirap na napawalang bisa ni Lucio at sabay nagsalita si Shilling na bata, huwag mong sabihin sa akin na talagang iniisip mong maiiwan mo ang lugar na ito ng buhay, di ba? Hindi naman makapaniwala si Miss Yu sa kanyang nasaksihan na nagawang hatiin ang kanyang kidlat ng tibak kaya naman sa mga oras na ito ay nag-alala na ang dalaga. At mabilis na sumugod ang dalawa at sambit pa ni Shilling na oras na upang tapusin ito. At dahil sa sabay ng aatake ang dalawa naisip ni Yu na parehong mas malakas sila kaysa sa akin. Ang pakikipaglaban ay maaantala lamang kung magagawa ko na makaiwas, ngunit hindi rin ako makakatakas. Ngunit sa pagkakataon na ito hindi na maaaring sunugin muli ni Yu ang kanyang paglililang, kaya naman humingi na ito ng tulong sa Demon Queen. Napabuntong hininga naman si Little Dream, at sabay niyang sinabi kay Yu na itinuro ko sa iyo ang isang kayamanan, at hindi lamang sa wala ka nakita ng anuman na kayamanan, bagkus natagpuan mo pa ang problema sa halip. At sa ilang segundo na lamang ay matatamaan na si Yu ng pag-atake ni Shilling. Pero bago pa ito makalapit ng tuluyan ay may isang malakas na kidlat na naganap sa kinaroroonan ni Yu. At nang napansin ni Lucio ang malakas na enerhiya ng kidlat ay agad niyang binalaan ang bayabas niyang kasamahan na si Shilling. At buong puwersa niyang nilabanan ang malakas na kidlat, ngunit hindi niya inaasahan na magagawang wasakin ang ipinagmamalaki niyang tibak. Gayong ang umatake pala sa kanila ang Demon Queen na si Little Dream sa ginawa pa lamang nito na pagbuga ay hindi na kinaya ng dalawang bayabas na mula sa law enforcement. Bukod pa dito, ay nag-transform si Little Dream sa napakalaki nitong anyo. At sabay niya na sinabihan ang dalawa na hindi kayo tugma na labanan ang gaya ko. Kung nais pa ninyong mabuhay, umalis na kayo. Si Miss Yu naman ay hindi na nakialam sa ginagawang pagtatanggol sa kanya ni Aislinn. Sa halip, ay tahimik na lamang niya na pinapakinggan ang ginagawang pananakot ni Little Dream, sa kamuntikan ng makapinsala sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Lucio, na ang nasa kanyang harapan ay isang Demon Queen na nag-transform lang sa isang tao. Nagsalita muli si Little Dream. Sambit niya na ang batang babae na ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, mas mahusay kung aalis na lamang kayo. Kaya naman agad niyang kinuha ang naparalisa na si Shilling at mabilis na nilisan ang lugar. Nang nakaalis na ang dalawang bayabas, natanong kaagad ni Miss Yu si Little Dream ang Demon Queen kung bakit daw bigla itong lumaki ng sobra. Tumugon naman si Little Dream na syempre ito ay upang takutin ang mga kaaway. Dagdag pa, hindi ko nais na ipakita ang aking tunay na anyo sa mga taong iyon. At nang bumalik na ang Demon Queen sa maliit nitong anyo, natanong naman niyo dito na kung ayos lang ba na hayaan na lamang silang umalis. Ayon naman kay Little Dream sinabihan niya ang dalaga na ang Empress na ito ay hindi isang tao na maaari mong utusan ng kung ano. Pinuprotektahan lang kita dahil sa iyon ang utos sa akin ng Panginoon mo. Pagkatapos, iniba na ni Little Dream ang usapan at itinuro na lamang niya kay Miss Yu ang lugar kung saan daw mayroong kayamanan. Kaya naman wala nang nagawa pa si Miss Yu kung hindi sundin ang ninanais ni Little Dream. Bago nito, ilang araw bago ganapin ang trial exam. Mula sa labas ng dormitoryo maririnig ang pagsasalita ni Miss Yu na kasalukuyang tinatanong si Little Dream, na anong ginagawa mo? Tumugon naman si Little Dream habang inaalis ang kasuotan ng dalaga na syempre, sinusunod ko lamang ang mga utos ng iyong master at tinutulungan ka na makapag-cultivate. Natanong naman ni Miss Yu na saan naman sa mundong ito ang pag-cultivate ng gaya nito. Ayon naman kay Little Dream, tinutulungan kita na gamutin ang iyong mga sugat. At dagdag pa ng Demon Queen ang gamot na tinawag ng matandang halimaw na ibinigay namin sa master ay makakatulong lamang sa iyo na mapigilan ang iyong mga pinsala mula sa paglala. Base sa estado ng iyong katawan, hindi nito ganap na kayang sumipsip ng mga medicinal properties. Gayunpaman, huwag mag-alala. Gagamitin ko lang ang aking lightning chi upang ayusin ang iyong mga nasirang meridian, iyan lang yan. At habang ginagawa ni Little Dream ang paggagamot sa dalaga, nakikiusap ito na gawing mas malumanay. At nang naiguhit na ni Little Dream ang teknik sa tiyan ni Miss Yu inihayag niya na bahagya lamang ang sakit nitong mararamdaman. At hindi na ipinakita pa ang mga nangyari bagkus masisilayan sa labas ng gusali ang napakalakas na liwanag mula sa kinaroroonan ng dalawa. At ang kaganapan ay muling bumalik dito sa loob ng Secret Realm.
Sa isang lugar na malalim sa lihim na kaharian kung saan ang kinaroroonan ng dalawang bayabas na walang hirap na tinalo ni Little Dream. At dahil sa nagyelo itong si Shilling sinisikap ni Lucio na tunawin ito gamit ang kanyang kapangyarihan ng apoy. Na habang ginagawa niya ito ay sabay niya na sinasabing dapat kang maging matatag Shilling. Paano ko ipagpapatuloy ang aking buhay kung iiniwan mo ako? At habang kasalukuyan niyang sinisikap matulungan ang babae nitong kasama, ay bigla naman siyang nakaramdam ng isang malakas na killing intent. Maya-maya pa ay may biglang nagsalita na ayon dito, kayong mga disciple ng Enforcement Hall na sina Lucio at Shilling ay nakagawa ng krimen ng attempted murder sa isang kapwa mo miyembro ng sekta. Kaya naman agad na hinanap ng loko kung sino ang nagsasalita, gayong ito pala ay ang shadow ni Bai Luchen at nagsalita muli ang ating bida, ipinahayag niya na ngayon, tandaan mo ito sa iyong susunod na buhay. Kung maglakas loob kang patayin ang iba, dapat ka ring maging handa na patayin ng iba. Laking gulat ni Lucio nang namataan niya kung sino ba ang nagsasalita at nagbabanta sa kanya na bagamat ito lamang ay isang anino ngunit nararamdaman niya na may taglay itong lakas. Sa di kalayuan mula sa itaas, kung saan makikita ang kakaibang nilalang na ito na may isang mata na ginagamit ng matandang bayabas na nagtatago sa isang liblib na kuweba ang Great Elder na tiyuhin ni Vice Instructor Cheng Kun. At sa panig ng ating bida bago pa niya tuluyan mapatay si Lucio ay agad na nagpadala ang kanilang bayabas na elder para tulungan ang kanilang kasamahan na nahaharap sa matinding sitwasyon. Kaya naman nasabi na lamang ni Bai sa kanyang isip na talagang tinawag mo pa ang Enforcement Hall members, na pumunta dito ngayon. Pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa pagiging kong walang awa, at nagsagawa ang ating bida ng isang kakaibang orasyon, para tapusin na ang mapangahas na saktan ng kanyang kaisa-isang disipulo na si Miss Yu. Sabay sambit niya na, makikita ko kung maglakas loob kang hawakan muli ang aking alagad. Sa kabilang banda naman ang gawin na ni Bai Luchen ang pagpaparusa sa mga bayabas, ang kanilang Great Elder ay napasukan ng dugo matapos niyang masaksihan ang kagimbal-gimbal na sinapit ng kanyang mga galamay. Na siya naman ipinag-alala ng dalawa pa nitong kasama sa loob ng kuweba. At makikita din sa Elder ang bell na ipinakita bago mawala ang koneksyon ng broadcasting sa Academy sa nagaganap na exam trial. Sa pag-aalala naman ng dalawa nitong galamay inihayag ng matanda na ayos lang siya. At labis ang galit ng Elder gayong hindi niya maintindihan na kung bakit daw tila mas malakas pa si Bai sa orihinal nitong lakas noon. Sabay na tanong niya na kung tuluyan ang gumaling ang ating bida dahil sa kakaibang lakas nitong taglay ngayon. Habang halos maiyak na muli ang bayabas na elder dahil sa madalas niyang pagkabigo na patayin si Bai, bumalik naman tayo sa loob ng trial, ang lugar na kinaroroonan ni Miss Yu at ng Demon Queen. Nakasalukuyan ay nagrereklamo si Little Dream dahil sa paikot ikot lamang ang dalawa sa lugar ngunit wala pa rin makitang kayamanan. Habang naglalakad ang dalawa ay patuloy pa rin sa pagrereklamo si Little Dream sambit pa niya na hindi lamang sa mahina ka, hindi mo rin magawang mahanap ang isang pangit na kayamanan. At dagdag pa niya habang naiinis na rin si Miss Yu sa mga mapang insulto nitong salita, sinabihan pa ni Little Dream ang dalaga na ang Empress na ito ay napapagod na, maaari ka bang maging mas kapaki-pakinabang. Bagamat hindi nagsasalita si Miss Yu, ay walang humpay ang pagbibitaw ng mga mapang insultong salita si Little Dream. Nakiso, pagod na daw siya, na kung gusto mo bang manalo, ikaw ay walang silbi. At ikaw ay isang mahina. At nang hindi na kinaya ni Su Liu ang mga masasakit na binabanggit ni Little Dream, ay sinigawan na niya ang Empress at sinabihan niya na kung hindi ito dahil sinabi mong mayroong isang kayamanan dito, makakakuha ba tayo ng pagkawala sa hangal na kuweba na ito? At ikaw ang tunay na nakakainis, kaya naman natigilan sa pagsasalita si Little Dream. At bigla na lamang nagpalabas ng light ng power ang Demon Queen, at sa ginawa niyang ito maging si Yu ay naghanda na rin ipinalabas niya ang kanyang thunder power naghahanda na labanan ang Demon Queen Empress. Sabay galit niya na tinanong ang Empress na kung talaga ba nakaantong sila sa paglalaban. Matapos naman magsalita ang dalaga ay nabigla ito gayong umatake talaga si Little Dream na hindi lubos na isip ni Yu na tinutwo talaga ng Demon Queen ang pag-atake. Ngunit sa katunayan ay hindi naman talaga siya ang planong atakihin ni Little Dream bagkus ang nilalang na nasa likuran ng dalaga, na siyang ikinagulat niya gayong hindi niya sukat akalain na napakaraming poison goo bugs ang nasa kanyang likuran. At habang tinitingnan niya ang mga na-frozen na poison bugs,
inihayag ni Little Dream na huwag maliitin ang mga ito dahil lamang sa itinuturing silang mga mababang uri ng demonyo. Sa sapat na dami ng mga ito, kahit na ang isang hari ng demonyo ay hindi maglakas loob na pukawin sila. Sabay na tinuya niya si Miss Yu gayong sinasabi nito na maaari mo akong pasalamatan, kung wala ang Empress na ito, marahil, wala na ang iyong buhay ngayon. Hindi na naman nakatugon pa si Yu dahil sa iniisip niya ang mga poison goo bugs. Nabase sa kanyang nalalaman ang mga ito ay nakatira lamang sa mga madilim na lugar na mayaman sa spiritual chi. Kung yun ang kaso, napagtanto niya ang lugar na ito ay talagang may nakatago na mga kayamanan. Kaya gamit ang kanyang kakayahan inatake niya ang mga nakaharang na mga bugs. Matapos niyang maalis ang mga bugs, ay tumambad sa kanilang dalawa ang isang lagusan, at nang nakita ito ni Little Dream ay tuwang-tuwa ito dahil sa natagpuan na nila ang kanilang pakay sa lugar na ito. Habang nakaharap ang dalawa sa napakalaking pintuan ay sabay na sinasabi ni Little Dream na natagpuan talaga namin ito. Sambit din niya na dahil nahanap na nila ang mga kayamanan, nagagalak siya dahil kung magkataon maaaring makapag-breakthrough muli. Bagamat nagagalak ang Demon Queen ngunit si Miss Yu naman nang nakita niya ang lugar na ito ay mayroong bumabagabag sa kanyang isip dahil sa ang lugar na ito daw ay medyo pamilyar sa kanya. Bagaman hindi malinaw sa kanyang isip kung ano ba ang lugar na ito, ay sinabihan na rin niya ang Demon Queen na umalis sa lugar na ito gayong nararamdaman niya ang isang masamang pakiramdam dito. Ngunit sa halip na pakinggan siya ni Little Dream bagkus binanggit niya na ako ang Empress dito, ano ang ikinatatakot mo? Natagpuan na natin ang kayamanan, magiging bastos naman tayo kung hindi ito kukunin di ba? Matapos niyang sabihin iyon ay walang habas niyang inatake ang malaking pinto gamit ang Frost Blade. Nang nagawa niyang e-frozen ang pintuan, at sabay ay pinasabog. At niyabangan pa niya si Yu na ano sa tingin mo? Sa paraan ko sa pagbubukas ko ng daan, ang kailangan mo lang gawin ay umupo ng mahigpit at mangolekta ng kayamanan. Ngunit si Miss Yu naman ay sinabihan siya na bakit kaya hindi mo muna tingnan ang ginawa mo. At nang lingunin na nga nang nagyayabang na si Little Dream ang pinto na sa inaakala niya ay kaya niyang pabagsakin sa isang atake lamang ngunit nang nakita niya na wala man lamang nangyari sa pinto ng kayamanan ay dilubos niya akalain na napakatibay pala ng pintong ito. At sa laking galit niya gayong hindi niya matanggap ang gaya niyang isang malakas na Empress daw kuno, na walang di kayang gawin kaya't nais niya ay paranas sa pinto ang tunay niyang lakas. Kaya naman buong lakas niya uli inatake ang kinakalaban niyang pintuan, sa lakas ng pagsabog kaya hindi niya kaagad nasilayan kung nagtagumpay ba ang buong lakas niya na pag-atake. At nang nakita na ni Little Dream ang pinto ay nagimbal ang Demon Empress gayong sa halip na mawasak ang pintuan bagkus naging makinang pa ito dahil sa nawala ang mga alikabok ni hindi man lang nagkaroon ng gasgas. Kaya sa sobrang galit ni Little Dream ay wala na nagawa kundi ang pagtatadyakan at pagmumurahin na lamang niya ang kanina pa niya kinakalaban na pinto daw ng kayamanan. Habang ang disipulo ng ating bida na si Yu ay nasa isang sulok at abala sa isang bagay na kanyang pinagmamasdan. Ang tinatitigan pala ni Yu ay ang isang bato na may bakas ng isang kamay. Sa labis na pagka-curious ng dalaga ay sinubukan niyang ilagay ang kanyang sariling kamay na may kidlat. At sa ilang sandali nga lamang ay biglang lumakas ang kidlat sa paligid. At ang pinto ay kusa na nagbukas, na inakala pa ng Demon Empress na kusa nagbukas ito. At nang nakapasok na sa loob si Little Dream ay sabay naman na ikinagulat ni Yu gayong sa katunayan ay wala rin idea ang dalaga sa kanyang nagawa, at nakita mula sa loob ang isang mataas na bato na may mga nakaukit na ritual at bukod dito ay nag-uumapo sa madilim na enerhiya. At si Aislinn sa labis na tuwa na kanyang nararamdaman ay nagawa pa niya na kumanta-kanta. At habang nilapitan niya ang isang kakaibang bagay sabay rin niya na binabanggit na sa ganitong uri ng lugar na puno ng kayamanan malamang daw magkaroon ng mataas na mana gaya ng isang taglay ng malakas na big shot. Ito naman si Miss Yu hanggang sa ngayon ay hindi pa rin mapalagay gayong masama talaga ang kanyang kutob sa lugar na ito dahil sa familiar talaga sa kanya. At nang nasa harap na si Aislinn ng artifact iniisip niya na ito ay dapat na mekanismo upang simulan ang mana. Nagtataka ako kung ito ay isang peak cultivation technique, o marahil ito ay peerless martial skill. At sa oras naman na ito ay malinaw na naalala na ni Yu kung ano ba ang lugar na ito at ang inilalabas nitong demonic energy, naalala niya sa lugar na ito ang Demon Emperor, na nagawa niyang isil noong nasa peak pa siya ng Venerable Realm sa nakaraang buhay niya bago pa ito muling magkatawang tao.
Ngunit sa kasamaang palad habang abala si Yu sa kanyang pag-aalala sa nakaraang buhay niya at kung ano ba ang lugar na ito ay ready to fight na si Little Dream sa balak nitong pagwasak sa silyo ng Demon Emperor. Bagamat sinisikap niyang sabihin kay Little Dream na huwag gagalawin o hawakan man lang ang bagay na nasa kanyang harapan. Pero, huli na ang lahat dahil nagawa na ni Little Dream na biyakin ang artifact, at nang tumama ang tibak ni Little Dream sa artifact sabay pa niya na tanong na may sinabi ka ba? At gayong nasira na ang selyo ay tuluyan ng nawasak ang pinagkukulungan ng Demon Emperor, at sa pagkawasak nito maging sa labas ay tuluyan na rin kumalat sa buong lugar ang demonic energy sa secret realm na pinagdarausan ng trial exam ng mga disipulo. At lumabas sa lugar ang mga halamang nababalot ng demonic energy, na siyang ikinagulat ng ilang mga disipulo dahil sa batid niya na mapanganib ito base sa hitsura nito. Mula naman sa labas ng Secret Realm, ipinahayag ng isang taga-formation department kay Elder Bing, na ang isang makamundong kababalaghan ay biglang lumitaw sa lihim na kaharian. Ito ay nakagagambala sa lahat ng mga teleportation arrays. Natatakot ako na ito ay isang palatandaan na ang isang Demon Emperor na may lakas ng hindi bababa sa Unification Realm, siya ay malapit ng bumaba. Kaya naman mababakas sa pagmumukha ni Elder Bing ang takot matapos niyang marinig ang pahayag na iyon ng taga-Formation Department Sect. At nang nalaman ng mga instructor na nasa academy ang masamang nagaganap sa loob ng trial exam ay halos nagpanik ang lahat sa labis na pangamba na baka nasa panganib ang kani-kanilang mga mag-aaral. Naayon pa nga sa isa sinasabi niya na hindi ba dapat ang lihim na puwang na ito para lamang sa pagsasanay? Bakit may isang Demon Emperor sa loob nito? Ano ang dapat kong gawin? Ang aking daw na kasama ay nasa loob. Sambit naman ng isa na narinig ko na ang mga elder ng academy ay nagsisikap na ipilit ang kanilang paraan. Nasa malaking problema kami ngayon. Gayong nagkakagulo na pati sa academy dahil sa panganib na nagbabadya sinabihan na sila ni Task Elder Bing na lahat ay manatili lamang na kalmado at huwag magpanik. Sa mga ilang sandali naman ay nakipag-communicate na ang headmaster. At natanong niya si Task Hall na maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang sitwasyon sa loob. At nang malaman na ng headmaster ang mga kaganapan sa loob na may isang Demon Emperor sa Secret Realm ay mababakas sa pagmumukha ng Dean ang pangamba. At iniulat din ni Elder Task sa headmaster na marami pa ring mga alagad na hindi makatakas mula sa mga lugar ng ruins, at ang hanay ng teleportation ay hindi na magagamit. Gayunpaman, iniutos ng headmaster na ipadala ang simpleng mga arrays ng teleportation sa loob. Ipinahayag din niya na dapat nating iligtas ang lahat ng mga alagad na nakulong sa loob. At sa lugar naman ng ruins, habang nagsusumikap ang dalawang mag-sister na si Yunro at Yunshi sa mga halaman na nabuhay dahil sa demon energy, napansin ni Yunro ang kanyang master ay dumating sa lugar, at agad niya itong niyakap, sinabihan naman siya ni Instructor Moon, na huwag matakot. Narito si Master, huminahon ka at huminga muna ng malalim. At nang huminahon na ang mga batang babae agad naman natanong ng ating bida sa dalawa kung ang kanyang bang disciple ay nakita nito o alam ba nila ang kinaroroonan ni Suliu. Ngunit sa kasamaang palad walang nakakaalam ni sino man, ang lugar na pinuntahan ng dalaga gayong ito ay nasa isang lihim na kuweba kasama ang Demon Queen na siyang dahilan bakit nakarating sila sa lugar na hindi dapat nila puntahan. Habang niyayakap ni Jiang ang kanyang mga disciple na nakaligtas. Ayon naman kay Instructor Moon, ipinahayag nito na ang mga alagad na ipinadala rito dapat ay lilito sa tabi ng kanilang mga instructor, kaya naisip niya na malamang nasa hindi magandang kalagayan ang dalaga sa mga oras na ito. Hindi naman siya mali, gayong sa katunayan nga ay nasa matinding panganib ang dalaga pati na rin ang kasama nitong Demon Queen na si Little Dream, at sa harap ng dalawa ay may nakakatakot na tawa, at sinasabi rin ito na nanginginig sa harap ko, ang masungit na mundo. Na ito pala ay ang Demon Emperor Dang Shu, ang demonyong sinilyuhan ni Miss Yu sa dati niyang buhay ngunit ngayon ay muli na naman nakatakas sa kahangalan na ginawa ni Little Dream. At ipinabatid pa ng Demon Emperor ang kanyang muling pagbabalik, at sinasabi rin niya na ang mundong ito ay sa akin na magmula sa mga oras na ito. Sa pagpapakawala ng kanyang kapangyarihan ay sinisikap ni Little Dream na salagin ang mapanganib na enerhiya na kumakalat sa lugar. Ngunit mababakas dito na hindi niya kakayanin ang lakas ng Demon Emperor, sabay naiisip niya na anong dapat gawin. At bakit mayroong isang Demon Emperor na tinatakan sa liblib na lugar na ito? Sambit pa niya sa kanyang isip na siguro dapat kong iwanan ang maliit na batang babae na ito at tumakas,
Ngunit, natatakot naman ito kay Bai Luchen gayong hindi daw niya maipapaliwanag ito sa halimaw na iyon. Habang inaalalayan ni Miss Yu si Little Dream, nagtataka naman ang Demon Emperor gayong sinasabi nito na isang langgam mula sa angkan ng tao. Matapos niyang sabihin iyon ay umatake muli ang Demon Emperor gamit lamang ang isa nitong daliri at sabay rin niya na binabanggit na kung gaano kasuklam-suklam. Nag-alala naman si Little Dream sa pag-atake ng Demon Emperor gayong kailangan na naman niya ito salagin ng may buong puwersa. Bagamat nagawang salagin niya ang atake na iyon pero mapapansin naman na nahihirapan siya sa simpleng pag-atake ng Demon Emperor. Kaya nagmungkahi na si Miss Yu na tutulong siya sa pagkakataon na ito. Ngunit hindi na ito sinang-ayunan ni Little Dream bagkus pinatatago na lang niya si Yu at siya na daw bahala na humarap sa halimaw na nasa harap nila. At naghanda na naman muli ang Demon Emperor bukod sa madilim na enerhiya na kanyang pinakakawalan sa lugar ay muling pinalaki ang kaugnay sa katawan nito na hindi mo ari kung ito ba ay isang uri ng halaman o kung anuman. Gayunpaman, tumigil muna ang Demon Emperor at sinabi niya kay Little Dream na ang aking kamag-anak ng Demon Clan, bakit mo pinuprotektahan ang tao? Huwag mong sabihin sa akin na plano mo ang pagsalungat sa akin dahil sa isang mababang buhay. Tumugon naman ang Demon Queen Empress, at umaasa na magagawa niyang iligtas si Yu, sa hari ng demonyo gayong sinasabi niya sa Demon Emperor na ang maliit na unggoy na ito ay isa ko lamang na alagang hayop, ng mahabang panahon, inaasahan kong maaari mo siyang mapalaya. Aking kamahalan. Sabay na isip ni Little Dream na base sa kapangyarihan ng isang emperador ng demonyo, isang simpleng kisap mata ng kanyang daliri ay kailangan kong gamitin ang lahat ng aking lakas upang magawang harangan ito. Bumulong naman sa kanya si Miss Yu at natanong nito kung ano dapat nilang gawin ngayon. Ayon naman kay Little Dream, sinabihan niya ang dalaga na mauna na itong tumakas at gagawa siya ng paraan upang takasan ang demonyong nasa kanilang harapan. At nagpanggap ito na inaatake niya si Miss Yu upang itakas sa lugar at binanggit din ni Little Dream na get lost. Hindi mo ba nakikita na naiinis na ang aking kamahalan? At gumamit si Little Dream ng clone upang madala niya sa malayo si Yu sa abot ng makakaya nito. Pinagmamasdan lamang naman ng Demon Emperor ang ginagawa ng dalawa paraan para takasan ang demonyong emperador. Maya-maya pa nagsalita na ang Demon Emperor, sinabi niya sa naiwan na si Little Dream na hindi na kailangang mabalisa, alinman sa inyo ay hindi pa rin makatatakas. Halos mapatawa naman si Little Dream gayong nahalata ang kanyang ginawa, sa kabila nito ay lakas loob niyang sinabihan ng Demon Emperor na hindi mo ba alam na bastos ang makinig sa pag-uusap sa pagitan ng dalawang batang babae. Tila nenas naman ang Demon Emperor gayong umatake kaagad ito. At binanggit din niya na lahat kayo ay isa lamang insekto. Maaari kong kunin ang iyong buhay sa anumang oras na gusto ko. Bago naman tumama ang atake ng Demon Emperor ay naalala ni Little Dream ang ating bida at pumasok sa kanyang isip ang ginawa sa kanya ni Bai Luchen at ang ilang mga tagubilin nito sa kanya, na ayon sa naalala niya na sinabi sa kanya ng ating bida, dahil isa ka sa amin ngayon, bibigyan kita ng talisman na ito. Ang kapangyarihan nito ay matindi. Ngunit kakailanganin mong isakripisyo ang iyong blood essence upang maisaaktibo ito, pero gamitin lamang ito bilang isang huling paraan kung kinakailangan. Inihayag iyon ni Bai dahil kung gagamitin ang talisman na ibinigay kay Little Dream ay napakataas ng porsyento na manganib ang buhay ng magsasagawa ng pamamaraan na ito. Gayunpaman, dahil sa wala na mapagpilian si Little Dream ay nais na niya itong gamitin at para tila nais din niya sukatin kung gaano mapanganib ang gagawin niyang ito. At isinaksak na niya sa kanyang katawan ang lightning sword upang ialay ang kanyang blood essence. Kaunting kaalaman, ang blood essence ay hindi tulad ng normal na dugo. Ang kakayahan ng dugo na ito ay karaniwang isang mapagkukunan ng sigla para sa katawan. Kung mawalan ka ng ganitong dugo, malubhang hamina ka o maaring ikamatay ng mga naglililang. Matapos nga gawin ni Little Dream ang pag-aalay ng dugo ay nabuo sa kanyang itaas ang isang mahiwagang formation na ikinawasak ng isaw ng Demon Emperor. Sa kabilang banda naman, sa labas ng lihim na kuweba ipinakita ang isang tao na natuhog ng halaman na may buhay na kontaminado ng demon blood. At nang tuluyan ng namatay ang tao na nakontamina ng demonic energy, ay muli naman itong tumayo na ginagabayan ng isang kakaibang uri ng halaman. Pagkatapos ay naging isa na rin ito sa mga demonyo, at naramdaman ng nilalang na ito na may papalapit sa kanyang kinaroroonan, at matyaga niyang inaantay kung ano ba ang lalabas sa portal na nasa kanyang
Harapan. Mula sa lagusan, ay lumabas rito ang headmaster ng academy, kasama ang ilang mga taga-formation department. Bagamat kakaibang nilalang ang nasa harap ng headmaster ngunit hindi man lamang ito nababahala. Ang hangal naman na halimaw nang nakita niya na may ilang mga tao sa malapit ay mabilis itong sumugod. Pero, bago pa makalapit ang tao na kontaminado ng demonic energy mabilis na gumalaw ang Dean sa simpleng pagwas-iwas ng kanyang espada ay mabilis niyang nawasak ang papasugod na animoy zombie. Gayunpaman, sa mga oras na ito ay napakarami ng nahawahan ng demonic energy na papasugod mula sa lugar ng headmaster at ilan nitong kasamahan. At dahil sa dami ng nagbabaadya ay naging seryoso na ang headmaster gayong gagamit na ito ng isa sa malakas nitong kakayahan, ang Sword Array, Clear Sky Decaswirl Veil Technique. Upang harangan ang mga nagtatangka na mga tao na naging halimaw. At nang ma-block na ng headmaster ang mga mapanganib na species, sinabihan niya si Jiang na, ipagkatiwala ko sa iyo ang pagliligtas sa mga alagad na nakulong sa loob, ang iba naman at ilang elders ay kailangan ko na manatili dito upang mapanatili ang open array. Nauunawaan ko tugon ni Jiang sa kanilang pangulo ng paaralan. Ngunit, din, inirerekomenda kong ipadala muna ang tagapagturo na si Bai pabalik sa academy. At gayong binabayabas na naman ang ating bida ay sumabat na ito sa usapan ng dalawa. At sabay niya natanong na ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng pagpapadala ng tagapagturo na si Bai pabalik. Kaya naman, nag-away bata na naman ang dalawa sarkastiko na naman sinabihan ni Jiang si Bai Luochen na ikaw Bai ay isang mahina. Simpleng haantong ka sa iyong kamatayan sa pamamagitan ng pagpunta rito kasama ang iyong napakahina na paglilinang. Ayokong mag-aksaya ng oras sa paghahanap ng iyong bangkay pagkatapos mong mamatay. Sumagot naman ang ating bida sa natatangi niyang kababag-umpisa palang na hoy, itlog, ang aking alagad ay nakulong din sa loob, hindi ko magagawang magtago habang ang aking disipulo ay nasa panganib. Maging ang headmaster ay sinabihan din niya ang ating bida na junior brother Bai, marami ka nang nagawang sakripisyo para sa akademya. Sa oras na ito, nakabubuti na manatili at bumalik. At dahil sa pinagtutulungan ang ating bida ang nahuhumaling sa kanya na si Teacher Moon, ay ipinahayag niya sa headmaster na senior brother Lee, si Bai Luochen ay isang tagapagturo, paano naman magtatago ang isang tagapagturo habang ang kanilang alagad ay nasa loob, at nanganganib ang kanilang buhay. Bukod dito, ang kanyang tanging alagad ay nakulong pa rin sa loob ng Secret Realm, pakiusap hayaan siyang umalis upang puntahan ang nag-iisa niyang alagad. Bagaman nag-alala pa rin ang headmaster wala na rin ito nagawa kung hindi ang payagan na lamang ang ating bida na sumama sa loob ng Secret Realm. At binigyan ang ating bida ng headmaster ng tinatawag na Grandfather Eye, at ipinaalala rin niya na ngunit tandaan na tumakbo kung nakatagpo ka ng anumang panganib. Agad naman nagpasalamat si Bai sa headmaster sa pagpayag nito na sumama siya sa Secret Realm. Sa gilid naman ng ating bida itong si Instructor Moon, ay natutuwa na binabanggit ng pabulong na hehe, kukunin ko ang pagkakataong ito upang makita kung gaano siya naka-recover. At gayong wala na nagawa si Jiang na pigilan si Bai Luochen na sumama sa kanila. Sinigawan na lang niya ang ating bida at sinabi na hindi mo talaga alam kung ano ang goods para sa iyo. Hindi talaga ako tutulong upang mangolekta ng iyong bangkay kung mamatay ka sa loob. Naririnig mo ang mga sinasabi ko, di ba? Tumugon naman ang ating bida sa mayabang na si Jiang na huwag kang mag-alala. Kung sakaling ikaw ay mamatay sa loob tutulong ako na. Hanapin ang iyong bangkay. Kaya naman lalong naasar si Jiang sa ating bida na sinasabihan niyang nakuha pa daw magmalaki. Sa kabilang banda naman, sa isang mountain ay may naganap na isang malakas na pagsabog na tumagos dito. Mula rito ay ipinakita ang isang natutunaw na bagay, gayong ito pala ay ang galamay ng Demon Emperor na ngayon ay naluso. At nagsalita ito na nagtatanong na sino ang nang-ahas na salakayin ang Emperor na ito. Ang bumutas pala sa bundok ay walang iba kundi ang shadow ng ating bida na nagsasalita ng ang talisman ay naaktibo at magsisimula na ngayon. Matapos niyang mabanggit iyon ay may dahan-dahan ng nabubuo na enerhiya sa paligid ng kanyang kamay. Sa ilang sandali naman ay nagiging black hole na ang ginawa ng shadow ni Bai at ipinahayag din niya na patayin ang lahat ng mga nakakagalit na nilalang. Mula naman dito sa ibaba kung saan ang kinaroroonan ng Demon Emperor nang nakita niya ang ginagawa ng ating bida ay gumawa na rin ito ng kanyang sariling galaw. Sinisikap niyang abutin ang binubuo ng shadow ni Bai na black hole.
Habang ang ating bida naman ay tapos na rin siya sa kanyang inihandang atake sa Demon Emperor. At nang pakawalan na niya ito ay makikita sa malayo ang napakalakas na naganap na pagsabog kung saan bumagsak ang atake ng shadow ni Bai Luchen. Sa kabilang banda naman, sa isang lugar sa lihim na kaharian, ang katawan ng Little Dream ay makikita dito na naging bato na at nawawala na rin ang apat nitong braso bukod dito, ay may butas din ang dibdib ng Demon Queen Empress. Maya-maya pa ay may lumabas mula sa bibig ng nanigas na Empress, ang isang itlog ng silkworm, at nang nahulog ito sa lupa, ay bigla na lang itong lumaki at may namumuong liwanag sa loob. Mula naman sa loob ng itlog makikita ang muling pagkabuhay ni Little Dream na habang kumakalat ang malakas na chi sa paligid niya ay dahan-dahan na ring bumabalik ang lakas nito. At sa mga sumunod ay lumabas na rin sa kanyang likuran ang kanyang pakpak. Sa ilang sandali pa ay nililingon ni Little Dream ang paligid na animoy inaalam niya kung saan ang lugar na kanyang kinalalagyan sa mga oras na ito. At nang malinaw na niyang naaalala ang nangyari sa kanya na pamura na lang, at napagtanto niya na talagang hindi nagbibiro si Bai, at tinawag din niya na bastard ang ating bida. Sabay niyang nasabi na sa kabutihang palad na ang ginang na ito ay may isang paraan upang mapangalagaan ang aking sariling buhay. Habang naiinis pa si Little Dream kay Bai Luchen ay lumitaw naman sa kanyang paligid ang kanyang maliit na clone na marahil ito ay ang ginamit niya para patakasin si Miss Yu. At may binabanggit ang maliit na Little Dream sa Bai may itinuturo itong direction. Sumunod naman kaagad dito ang kaka-reborn na Demon Empress, nang nakarating na sila sa lugar ay tumambad sa kanya ang nakahandusay na dalaga na si Yu base sa kasuotan nito. Sa pagpupumilit ng maliit na Little Dream na tingnan ang nakahandusay, ay sinilip na rin niya ang dalaga at upang alamin na rin ang kalagayan nito. At nang nakita na niya si Yu ay hindi makapaniwala sa sinapit ng dalaga. Gayong itong si Miss Yu pala ay nakontaminate na ng demon scent. Gayunpaman, sa halip na tulungan niya ang dalaga bagkus ay tumalikod pa ang Demon Queen at plano niyang iwan na lang si Miss Yu. Sabay din niya na binabanggit sa kanyang isip na wala akong nakita. Kung ang anino na iyon ay nagawa ito sa soberanya ng demonyo, marahil ako na ang susunod. At dagdag pa niya na ang batang babae na ito ay nahawahan ng amoy ng demonyo, kung isasama ko siya, panigurado na mamamatay din naman ang brat na ito. Ngunit, napatigil naman siya sa pag-alis gayong naiisip niya na kahit na ang mga old shadow monsters ay maaaring manalo, sa palagay ko aabutin ng ilang oras. Kung tatakbo naman ako, baka hindi na niya ako mahanap. At kung mahuli naman ako gagawin na naman akong isang alagang hayop na walang kalayaan. At naaalala niya ang ginagawa sa kanya ni Miss Yu na paglilimot sa pagkain ng carrots. Ayon sa kanyang naaalala madalas daw na pag-alitan siya ni Yu sa pagkuha ng pagkain ng kabayo na si Blackie, pero totoo naman. At ang pamimilit sa kanya na tumira sa isang pangit na lugar. Nang natanong ni Little Dream si Yu kung ano ang ginagawa nito, ay galit na tumugon si Miss Yu na nananahi ako ng blanket para hindi mo na ako agawan tuwing gabi. At ang pinakahuli, ang masaklap na pangyayari, ang masahol na pagpapasalamat ni Yu. Isang araw lumapit si Yu kay Little Dream at sinabi niya na salamat sa pagtulong sa akin na maka-breakthrough. Ito ay mulberry leaf cake na ginawa ko espesyal para sa iyo. Asar naman na tumugon si Little Dream na bastos mo talaga, tinatrato mo talaga ako na parang bug. Ngunit sa kabila nito ay hindi parang nagawang iwan ng Demon Queen ang disciple ni Bai, bagkus sinisikap niyang buhatin ito. Sabay niya na inihahayag na ang hilig mo talagang masangkot sa gulo, dadalhin kita sa halimaw na iyon, mas mainam na hindi ka mamatay. Magsisilbi ako sa iyo na parang alipin hanggang sa makauwi ako sa amin. Sa susunod nating video ay masasaksihan natin ang matapang na si Jiang ngunit nang nasa loob na sila ng Secret Realm ay halos mahulog na ang itlog sa takot habang kinukubli ang sarili sa damo, kaya naman halos ay matawa na lamang ang ating bida. Ano ang gagawin ni Bai para matulungan ang mayabang na si Jiang? Ang pagharap ng ating bida sa Demon Emperor gamit na ang kanyang tunay na katawan. Ang pagdating ni Little Dream na dala nito si Miss Yu na nasa panganib ang buhay. Na halos alay na ni Bai Luchen ang kanyang sariling buhay magamot lamang ang kanyang nag-iisang mag-aaral o disciple. Ang mga manyakol na mga palaka, dahil sa habang naliligo ang mga taga-4 Art Department na mga alagad ni Instructor Moon, ay masigasig na nagmamasid ang mga ito at nag-uusap pa na sila lamang ang mga nakakaunawa ng kanilang mga salita.
Ano ang nais gawin ni Miss Yu sa kanyang master gayong may binabanggit ito na nais daw niya na gumawa ng bayabas? Alamin natin kung nagtagumpay ba ang dalawa sa kanilang plano. Ang pagpasok ng hangal na babae na ito, na nagawa pa nga na atakehin ang ating bida ngunit ang naging resulta ay halos mawasak ang buong damit nito. Ang pagiging popular ng ating bida sa mga batang babae. Pasensya na guys, puro babae ang nasasadlak sa kwento natin dito. Mga magaganap sa pagposek nila sa Fangho Mountain Secret Realm.